Okay, kanina at 9:43 a.m. nagkaroon tayo ng 7.4 magnitude na lindol. Ang epicenter niya is 43 kilometers northeast of Manay, Davao Oriental. So ang Jensen naka-experience ng intensity 5. So marami lumabas sa opisina, sa kabahayan. So that is the indicator na yung na intensity is intensity 5. Okay po, yung mga, ngayon po, ilan na po yung natala natin na aftershock? Okay, as of 1 a.m. this afternoon, meron na tayong recorded na 179. Plotted is for 41. Ang felt is 10 na. Pero yung pinakamalakas po na aftershock, ma'am, wala po ba tayong data regarding Ang sabi lang dito is 10 pa, so hindi natin nakita pa sa earthquake information ano yung pinakamalakas na intensity. So I think the magnitude is 5.8 ang 1.3 to 5.8 yung magnitude range na aftershock natin. So far po, dito po sa Jensen, sa pag-monitor po ng PHIVOLCS, wala po bang yung gaya nung sa Davao Oriental, may tsunami alert? So nag-issue tayo ng tsunami warning kasama na si Sarangani Province. So kanina, so antayin natin. So sinasabi Eastern Samar, Dinagat Island, Davao Oriental, Davao Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama si Sarangani Province na nasa tsunami warning tayo. Kasi nga malakas yung lindol, 7.5, nasa dagat yung epicenter. So baka pwede mag-generate ng tsunami. So kailangan lang natin yung people live in the coastal communities natin. Alam nila yung pag-observe yung dagat. Na pag nagkaroon ng water seed at saka pumunta na sa mataas na area. Yun lang naman kailangan natin. Pero wala po bang span of time itong... meron. So sinasabi as 9:43, 2 hours after ng event, mga sabi to 11:43 observed na yung tsunami. So ang cancellation is 2 hours after pa noong time na sinabi natin na 11:43. So sinasabi na wala namang tsunami daw. So hopefully mga 2 magka-cancel na yung PHIVOLCS. So antayin natin. Yes, mag-aantay tayo ng cancellation from central office. Okay. Even may mga aftershock po? Yes, the aftershock is the lindol naman. Yung tsunami naman kasi yung pagpunta ng pagkuha ng wave sa coastal communities natin. So mag-antay tayo for the cancellation of PHIVOLCS for the tsunami. Pero yung na-feel natin na parang dinuduyan kanina na earthquake, ma'am, alarming po ba yan? Ay, ganun lang talaga pag may lindol. So, we have the primary wave and the secondary wave. Pag malapit ka, so nararamdaman mo minsan is paangat. So, it's the vertical and pag medyo malayo ka, nag-horizontal siya. Pero dalawang klaseng wave talaga meron tayo na prominent naman. We have the vertical and the horizontal movement during the shaking. So, itong horizontal na na-feel natin dito, ma'am, is pag malayo ka? Medyo malayo ka na sa epicenter. So, sila doon malapit sa may Manay, sa mga Agusan area. So, talagang ang una lang maramdaman is the vertical na movement. Okay. Pero dito po, ma'am, hindi po ba alarming sa constituents ng General Santos City yung mga na-feel natin na earthquake? Pag intensity 5, wala namang damage tayo. So far, hindi ko lang alam kung ano na yung assessment ngayon. Pero base doon sa intensity na binigay namin, intensity 5, dapat walang damage yun. So pag may reported na may damage, so pwede natin iangat yung intensity. Okay. So, in general, Santos City, intensity 5 po tayo, Yes, not 6? Not 6. Okay. Wala pa tayong reported na damages. Pag may mag-report, pwede natin iangat yung intensity. So far po, ano po yung coordination nyo from Region 11 na PHIVOLCS, ma'am? Region 12. Region 11, we don't have regional office ng PHIVOLCS. National kami direction. Okay. So wala po bang ano po yung naririnig natin na ganyan po, ma'am? Ano po? Ibig sabihin, ito yung sign yan na mayroon tayong lindol na naman na na-record siya. So latest. So this is the program from REDAS na nagbibigay siya, tumutunog siya kasi nga meron tayong tsunami warning, naglabas na ng tsunami. Hanggang matapos siya, yung tsunami advisory natin, tutunog siya. So ito yung mga lindol na na-experience, na-record na natin. So yung kanina, so ang latest niya is ito. It's not. So yung 7.5, 7.4 is ito yung 7.4 na event. Yan. So lahat yan are epicenters of lindol. Depende na yung region mo kung ano siya. So ibig sabihin yung 7.0 to 7.9. So andito ito yung itsura niya. So we have the aftershocks na na-record natin. Ito yung latest na sinasabi ng ARO
Pag pinindot ko siya, lalabas kung anong oras yan. 48. Ayan, ito yung latest na natin. So, pinakahuli niya is 5.3. So, yung kanina yung record natin is the 5.3. Aftershock pa rin siya. Pero yung 5.3, ma'am, ramdam talaga yan dun sa area. I don't know kung felt nila. Pero ito yung magnitude niya kasi. Pero dapat, pag malapit ka, baka felt nila doon sa may Manay area. Okay. Pero ito po ba, ano pong explanation nito, ma'am? Parang nationwide yung nakaramdam nung shake eh. Kasi malaki siya eh. The 7.4 siya, and then yung mababaw lang kasi 20 kilometers yung depth. So, ang epicenter natin nandito banda, ibig sabihin ito yung gumalaw dito banda. Ito yung nagkaroon ng rupture. Epicenter natin. Okay. So ngayon, ma'am, ano po yung magiging mensahe natin sa publiko, ma'am, since na marami pa tayo nararanasan na aftershock? So, kailangan be alert lang tayo, lalo sa kabahayan natin. Kailangan alam natin na duck cover and hold pa rin kung makaramdam kayo ng lindol at lumabas sa open space. Kasi para doon, walang mahuhulog sa inyo, nasa open kayo. So, yun ang importante natin. So, be alert pa rin, presence of man kailangan natin kasi nga ang lindol ni natin alam kung kailan magkakaroon ng lindol. How about nung nagpanic, ma'am, like mag-tsunami daw? Ayun yun, kasi ang kulang na information, sinasabi. Kaya nag-issue tayo ng tsunami warning. So, those people living in the coastal barangay lang naman, alam nila ang behavior ng dagat nila. So, i-observe lang nila pag medyo nagkaroon ng water seed, umakyat na sila sa medyo mataas na area. And then, antayin, pag walang nangyari, balik na natin pagkatapos.